Everest at Wildtrak pinagsama sa iisang unit, no? Check natin. So what's up mga 4D? For today's video ay gagawa tayo ng demo dito sa ating unit na Everest Wildtrak, no? Tama kayo nang naririnig, no? Everest SUV, then Wildtrak na pickup pinagsama sa iisang unit, no? Check natin kung ano makikita natin, no? Napaka-exciting, no? Kasi kung ako bibili ng sasakyan, no? Ito yung pipiliin ko. Bakit, no? For family, syempre SUV, no? 7-seaters. Tapos pwede pa siyang pang off-road dahil nga na yung characteristic ni Wildtrak is nasa kanya, kaya napakaganda. So samahan nyo ako, i-discuss natin lahat, no? Lahat ng features na meron dito sa loob ng Everest Wildtrak 4x2. So let's go, start muna natin. Tapak sa brake, then ilaw naman ng green yan, then start, push button. Yan. So nandito tayo sa loob ng Everest at Wildtrak na pinagsama, no? Saan ka pa? Everest at Wildtrak pinagsama, no? Ano-ano nga ba yung mga features na meron dito? So kung makikita mo, ang laki ng pinagkaiba niya sa 4x2 na Everest at 4x2 na Wildtrak. Kasi unahin ko yung ating cruise control, no? Pag 4x2 ang unit, wala yang adaptive cruise control. Ang meron lang yan is normal cruise control. Pero dito kay Everest Wildtrak, ang kinagandahan sa kanya, top of the line cruise control, adaptive cruise control na ang meron siya. Pagdating dito sa camera sa 360, ang mga 4x2 na Everest at Wildtrak ay walang 360 camera. Pero dito magugulat ka, kay Everest Wildtrak 4x2 meron siyang 360 camera, no? Syempre napakaganda dahil yan ay driver assistance. Malaking tulong yan, no? Yung design sa loob, sa interior, yan, kung makikita natin yung interior, Wildtrak siya, no? Yung outer, yung exterior natin is Everest, pero pagdating dito sa loob, ang interior niya ay Wildtrak. Yan. So, look at that. Yan natin. Pagdating naman sa mga features, syempre hindi pa rin mawawala yung ating auto dim. Meron tayong rear view mirror na automatic dim. So kapag na-detect ng rear view mirror mo na naka-high beam yung sasakyan sa likuran, automatic nagdidim siya. So hindi na masisilaw yung driver sa reflection ng ilaw galing sa likod. Dito sa ating wiper, equipped na rin tayo ng auto rain sensing. Kung makikita mo, meron siyang droplets level na dito. So kapag mataas yung droplets level mo, yung sensitivity ng wiper mo is kahit konting patak lang ng ulan, mag-wipe na siya kaagad. Yan. So dito sa ating headlight, pagdating dito sa headlight settings, meron na tayong automatic turn off, park light, automatic, tsaka yung manual. Then yung fog light, then yung ating rear fog light. Yan, meron tayong fog light. Then yung rear fog light. Yan. Tapos open ang ating tailgate. Meron na rin tayong open dito. Tulad ng sinasabi ko kanina, ang kinagandahan sa kanya is adaptive cruise control na yung meron sa kanya. Now dito, pwede kang mag-set ng so dito meron tayong lane keeping assist. Meron dalawang klase ng lane keeping assist ang meron tayo dito kay Everest Wildtrak. Yung una is yung lane departure warning. Kapag lumalabas ka ng linya, bibigyan kanya ng warning kung sakaling nakatulog yung driver, no, or unattentive yung ating driver, so bibigyan kanya ng warning, no. Kapag dinisregard mo yung warning na yun, dun naman papasok yung ating lane keeping aid. Si lane keeping aid, ang gagawin niya, magbabibrate yung manibela, then kusa kanyang ibabalik sa linya for safety. Now, ikang mag-set ng speed,
Turn natin, for example, nag-set ka ng 80, kahit anong tapak mo ng gas pedal, 80 lang siya. So napakaganda for safety. Distance bar, pwede ka mag-set ng distance dun sa sinusundan mong sasakyan sa unahan. Yan. Voice command, yes, equip na tayo ng voice command. Then dito sa harap, sa center console, pagdating naman dito sa ating center console, equip tayo ng wireless charger. Ito po. So ang gagawin nyo dito is ipapatong mo lang yung phone mo. So hindi naman lulobat yung phone mo. Meron na tayong wireless charger. Pero explain ko lang ha, etong wireless charger natin dito ay hindi siya ganun kabilis compared sa mga wired charger natin. Sa harap, meron kang Type-C and USB port. Mas mabilis po yan kesa dito sa ating wireless charger natin dito. Dako naman tayo dito. Pagdating naman sa handbrake, ang kanyang handbrake ay electronic handbrake na po. So same pa rin naman ang traditional handbrake, up and down pa rin siya. So kapag ibababa mo siya, tapak lang ng brake, combination ng brake, then push, disengage. Pag gusto mo namang i-engage yung handbrake mo, no need na tumapak ng brake, taas mo lang siya. Pagdating sa selectable drive modes, ano-ano nga ba ang meron tayo dito sa Everest Wildtrak? Check natin. So dito, meron tayong normal for city driving. Next is yung ating eco mode for fuel efficient. Kung nagtitipid ka sa diesel, pwede ka rito. Next natin is yung tow and haul. Kung may hila-hila ka or may tinutow ka, pwede ka rin dito. Slippery mode, especially today may bagyo kaya magagamit mo siya. Ating once na yung setup mo is slippery mode, automatic naka-on na yung traction control mo. So ano-ano pa nga ba yung pwedeng paggamitan ng slippery mode? Unang-una, pag malakas ang ulan, snow, dagdag na natin, pero dito naman sa Pilipinas wala namang snow, no? So malakas ang ulan, maputik ang kalsada, pwede mo siyang gamitin. So ano-ano nga ba yung mga driver assistance na meron dito kay Everest Wildtrak? So auto hold, syempre meron pa rin siya. Cruise control, meron tayong dalawang cruise control, adaptive, tsaka yung normal cruise control. Lane keeping assist, yan in-explain ko kanina. Pre-collision assist na meron din tayo dito. Sa rear view camera delay and blind spot information system. So saan ba yung blind spot information system na yan? So dito, check natin. Papailawin ko siya. So yan yung ating blind spot information system. So makikita mo umiilaw yung part kung saan may overtake sa'yo. So another driver assistance din siya. So cross traffic alert, meron tayo niyan, and dito meron kang driver alert. Once na nade-detect ng ating sasakyan na unattentive na yung driver, nagbibigyan kanya ng alert. Yan ang kinikindahan sa kanya. Yan, kung makikita natin ambient light niya na Everest din, galing din siya kay Everest. So ano-ano nga ba yung mga features na meron pa? Ang kinagandahan dito, no, meron pa tayong moonroof. Try natin i-open. So yan, no, tinry natin buksan yung ating panoramic moonroof. So ang kinagandahan dito, pwede mo pang buksan yung glass, yung pinaka-glass niya. So open natin yung pinaka-glass. So dito, ang pinaka-open ng glass natin is partially open lang. So hanggang dito lang yung bukas niya. Sige, try pa natin isagad. Yan. So eto lang yung pinakasagad ng ating glass, no. So pagdating dito sa likod, hindi ka makakatayo or hindi ka makakalabas dito lang sa first row. Pagdating kayo na bagay, no, kung may bala kang tumakbo sa eleksyon, no, pakaway-kaway lang sa labas. Bagay na bagay yung sasakyan na to para sa'yo. Dito sa loob, ano nga ba yung makikita natin? Meron tayong dito, fan level, yan, blower level, then meron kang charging port, meron kang Type-C, then USB port, then dito meron kang AC na 230 volts, maximum of 400 watts, no? Yan, 400 watts ang maximum niya. So eto siya pagdating sa loob, no, napakalawak niya, no, napaka-spacious. Ang kinagandahan sa kanya, kahit siya ay 4x2, is automatic na rin yung kanyang mga third row, di ba? Unlike sa titanium 4x2 is manual pa, dito kay 4x2 na Everest Wildtrak is automatic na rin siya. Yan ay isa sa kinagandahan sa kanya. For
For the max diesel capacity, meron tayong 80 liters, no? So malaki-laki na siya for 80 liters. Then pagdating sa kanyang mags, kung makikita mo, ibang-iba na, no, compare sa Everest and sa Wildtrak. Dako naman tayo sa kanyang engine bay, no? So ano-ano nga ba yung makikita natin sa kanyang engine bay? Ito yung ating engine bay, no? Ito yung engine bay ng Everest Wildtrak. Kung mapapansin nyo, diesel engine siya, pero napakatahimik, no? Kung tipong pag tumakas ka sa misis mo, hindi ka niya maririnig or hindi ka niya mararamdaman na paalis ka na. Ang maririnig na lang niya is yung sarado ng gate nyo. Pagdating naman dito sa ating headlight, equipped na tayo ng matrix LED light, no? Yan ang kinagandahan sa kanya. Pagdating sa fog light, yan ang kinagandahan sa kanya, equipped siya ng side turning lights na rin, no? So lumiliko na siya kapag niliko mo rin yung iyong steering wheel. So gamit na gamit siya especially sa mga sharp curve, no? Yon mga 4D, no? Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Sana marami kang natutunan. Kung ikaw ay nagbabalak bumili ng Everest Wildtrak, kontakin mo lang ako, or kung gusto mong mag test drive, no, pwede kang mag test drive dito sa dealership namin. So sana marami kang natutunan. Kung may mga question ka regarding sa unit, any kind of unit ng Ford Next Generation, comment down below lang, sasagutin natin yung gagawa natin ng video. So excited ka na, no? Nagbabalak kang bumili kasi napanood mo, napakaganda ng features. Kung ako yung tatanungin, no, kung anong unit ang gusto ko, eto ang pipiliin ko, Everest Wildtrak, no? Kasi nandito na lahat. For family, for off-road, andito na lahat, no? So kita kits, no? Test drive din pag may time. Yun lang mga 4D, no? Maraming salamat. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.